kang iniihaw na barbecue. Alam mo, best kanina, naku, kung makita mo lang ako kanina, talagang ang dugyot-dugyot ko. Nakailang ligo na nga ako eh. Kasi sobrang init talaga. Alam mo kanina, parang na talaga ako naliligo sa sarili kong pawis. Ay, alam mo, parang gusto ko na nga maligo ng dagat eh. Ay, oo nga no? What if magdagat tayo, best? Ano? Or ano na lang pala, besh, kasi wala pa pala akong budget pang dagat eh. What if mag-milk tea na lang tayo? May milk tea naman ito sa malapit sa atin eh. Uy, best ano? Tara? Besh! Best, huy! Nakikinig ka ba sa akin? Gane. Gane, no? Oo. Paminaw ba? Paminaw? Agay! Na! Naon samang ka? Samukan niyo mo ba? Kanina pa talaga ako salita ng salita rito, besh. Hindi ka naman pala nakikinig. Kung saman to, ha? Mutdi mo? Atay man ka. Lo, pwede wag. Okay po. Storbo. Dami kong kausap dito eh. Alam mo, kanina ka pa talagang cellphone dyan. Tapos nakikita ko habang nagsa-cellphone ka, nakangiti ka, tapos parang kinikilig. Halos hindi mo na ako mapansin. Ha? Ano kasi? Kinikilig ako dito sa bagong nakilala ko dito sa OFO app. Ang sweet-sweet niya kasi sa akin. Tapos, napaka-green flag pa niya. Tapos, ang pogi niya din. Marami palang makakausap dyan sa OFO. Ay, marami! Bukod sa marami kang makakausap dito, marami ding papo at cute dito mismo sa OFO. Talaga ba? So maganda palang gamitin yung OFO app na yan. True ka dyan, Day. Alam mo, kung ako sa'yo, gamitin mo na kaya itong OFO na to. Para mas mainitan pa yung kifay mo. Ay, char lang. Hindi, para mas marami kang makakausap bukod sa akin. Para hindi ka naman boring, no? Ay! Bet ko yan! Maghahanap talaga ako dyan ng gwapo, tapos hot pa. Nakakilig. O siya, uwi na ako, besh, ha? Mag-ofo pa ako pag uwi ko. Bye! Mag-ingat ka, ha? Good luck! Madapa ka sanang bayuta ka. Ay, hello, baby love! Island sitting on the white sand. Guess I found my love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. Could be my lazy, I could be a lady. Oh, oh, oh. Even though I've been on thinking every day. Anak, tingnan mo. Ang dami pinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya, anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon. Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Eh di ba kakapadala lang niya nung isang araw? O bakit, anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O, ito na ha. Ayan. Baon mo yan. O yan, ubusin mo yung pera mo na yan ha. Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit ha.
Mag-ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang anak, humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pangdagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse. Totoo ba to? May sasakyan na ako? Tay, bakit ganyan po yung tono ng boses nyo? May sakit po ba kayo? Baka inaabuso nyo na po yung katawan nyo kakatrabaho. Ang laki pa naman ng perang pinapadala nyo dito sa amin sa Pilipinas. Tay, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ayaw po kasi sabihin sa akin ni nanay eh. Tay, ano po ba talagang trabaho nyo dyan sa abroad? Sige po, tay. I love you too. Ano pa naman yan, Berto? Magpagaling ka na niyan. Paano naman tayo niyan kapag umuwi ka? Diyan ka na lang? Ano ka ba naman? Magpagaling ka dyan, tapos magtrabaho ka na ulit. Tapos yung pipiliin mo makatrabaho mo, yung walang sakit. Nay. Ay. Anak. Si tatay ba to? Si tatay ba yan? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Ano po ba talagang trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? Oo na, eto na. Eto na, sasabihin ko na. Ang trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia, anak. Isa siyang keyboard actor sa Malaysia. Ano? Nakikipagtalik ang tatay mo sa mga kapwa niyang lalaki, anak, para kumita ng malaking pera. Pero ang kapalit naman nito, kailangan daw videohan. All this time, alam niyo yung trabaho ni tatay sa abroad, pero hindi niyo siya pinigilan? Pero anak, alam mo namang kahit isang tuka lang tayo noon. Pero kita mo ngayon, ang dami na nating pera, ang ganda ng bago nating bahay, at ang laki-laki. Tapos nabibili na natin lahat ng gusto natin. 'Di ba? Dahil lang yun sa trabaho ng tatay mo, anak. Wala akong pakialam, Nay. Kahit maubos pa lahat ng naipundar natin, makauwi lang si tatay dito ng buhay. Uuwi dito si tatay at dito siya magpapagaling ng sakit niya. Wala akong pakialam kung maghirap man tayo ulit. At kapag hindi mo pinauwi si tatay, tandaan mo to, Nay. Kalimutan mo nang may anak ka pa. Rods, tingnan mo. Sila na ba yan? Oo. Sila nga yan. Jackpot ka, be! Ang yayaman tingnan, no? Sabi naman sa'yo, di ba? Kaya nga na-appreciate ko na nag-set sila ng ganito eh. Siguro, baka gusto pa nila na mas makilala ako bilang mapapangasawa ng anak nila. Rods. Ay, hello po. Wag na. Hindi yan ang pinunta ko rito. Sino siya? Best friend ko po. Sumama po siya sa akin kasi gusto niya daw ko kayong makilala.
Hello po. Pasok na po tayo sa loob. Kami na po bahala sa bill. Kakasahod naman po namin kanina. Hindi na. Hindi rin naman ako magtatagal. Umorder na lang kayo ng sa inyo. Sige ho. Sige na. May konti lang naman akong sasabihin tungkol sa anak kong si Marvin. Huwag po kayong mag-aalala, tita. Alagang-alaga ko po siya sa bahay. Lumaki si Marvin sa may malaking tahanan. 3 ang yaya at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. At nasusunod ang lahat ng mga gusto niya. At ngayon, independent na po siya. Marunong na siyang maghugas ng plato,